Ayun, welcome back muli sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating pong mga ka-OFW. Mag-iingat lang po tayo palagi saan po tayo naroroon. At ito nga mga kaibigan, pag-usapan po natin itong sagot ni VP Sara dito po sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa pagpasok po muli ng ICC sa ating pong bansa. Na sabi nga ni PBBM na pag-aaralan daw nila itong resolution na inihain po ng Kongreso, mga kaibigan. At ito naman po ang sagot ni VP Sara. Panoorin po natin, kasama po natin ang UNTV. Nirerespeto ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aralan ng panukalang pakikipagtulungan sa gagawing investigasyon ng International Criminal Court kaugnay sa war on drugs. Sa isang panayam, sinabi ng Vice Presidente na iginagalang niya ang anumang desisyon ni PBBM bilang siya ang chief architect ng ating foreign policy. Gayunman, iginiit ni VP Sara na makikipag-ugnayan pa rin sila sa tanggapan ng Department of Justice upang iparating ang kanilang pagtutol hinggil sa planong investigasyon ng ICC sa war on drugs ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, right yan mga kaibigan. No? So, narinig po natin ang balita galing po sa UNTV. So, ito na nga mga kaibigan. No? Dito po ay talagang nakakabilib po itong si VP Sara. Alam po niya no na kung saan po siya lulugar dito po sa decision ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos na pag-aralan po nila itong nasabi po no na ginawang resolution sa Kongreso muling papasukin raw itong ICC, mga kaibigan. So, nirerespeto po ni VP Sara ang mga payag ng Pangulo ng bansa. Hindi po katulad ng mga nasa kabila at lalong-lalo na po kay Tambaluslos, mga kaibigan, na nakita po natin na parang wala po siyang respeto sa ating pong Pangulo. Dahil nga ay kung atin pong tingnan ang kanyang mga ginagawa, yung pong mga hakbang niya, mga kaibigan, ay parang nag-aasta na po siya na siya ang presidente ng bansa, mga kaibigan. At dyan po no ay talagang ang pagkakaiba po ni VP Sara at dito po kay Tambaluslos, mga kaibigan. Mayroon naman po silang mga ginagawa po no, mga kaibigan, pero yun nga ang ginagawa po nila na mga paraan hindi po para sa bansa. Kung hindi po ay para paano po nila mapabagsak ang mga Duterte. Yun po ang atin pong nakikita dito, mga kaibigan, na kanila pong mga pinagagawa sa ngayon. Talagang pinag-aralan po nila ng mabuti. Kaso sayang lang po dahil ang kanilang pinag-aralan, paano po pabagsakin ang mga Duterte. Yun po ang masaklap dyan, mga kaibigan, na imbis ay pag-aralan po nila, ito pong nangyayari ngayon na crisis po, no? Hindi lang po naman sa Pilipinas itong crisis na ito, sa buong mundo po. Pero dapat po pag-aralan din po sa ating bansa kung ano ba ang mas magandang solusyon po no na gagawin, lalong-lalo na po diyan sa mga nangyayari po ng mga kriminalidad at paglagana po ng mga illegal na duga. Yun po sana ang dapat po nilang i-focus. Pero dito po sila ngayon nakapokus sa mga hakbang na kanilang gagawin para po ay maipabagsak po nila ito pong mga Duterte, mga kaibigan, dahil alam po nila yan na pagka nandyan po ang Duterte ay talagang tinik po yan sa kanila pong dadaanan, mga kaibigan, lalong-lalo na po sa larangan po ng politika. Kahit na nga po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nung tumakbo po siya bilang presidente, na wala po siyang kakampi, di ba? Wala po siyang kakampi ng mga politiko. Pero na ipanalo po niya ang pagtakbo po niya bilang isang presidente. Kaya ay doon po sila talaga medyo takot po dito po sa mga Duterte, mga kaibigan, dahil nakikita po nila na grabe po ang suporta ng taong bayan. Kahit na sa ngayon po na hindi na po presidente si Tatay Digong, andyan pa rin po ang suporta ng taong bayan, mga kaibigan. So yun po no ang talagang ginagawa po nila ng mga hakbang ngayon
hindi na po para sa bayan ang hakbang ng mga ginagawa po nila, kung hindi hakbang para paano po pabagsakin ang mga Duterte. So yun po talaga ang aking pong nakikita dito, mga kaibigan, no? Nasa inyo po, no, kung ano po inyong mga public opinion dito. Alam ko po na mayroon pong against sa ating pong mga ginagawa po ng mga reaction video, pero nirespeto ko po ang inyo po mga public opinion dahil alam ko po na bawat isa po sa atin ay magkaiba po ang pananaw po, lalong-lalo na po sa mga nangyayari po sa ating bansa. Kung yun po ang inyong mga opinion, respeto ko po. Na sana po ay respetuhin niyo po ang akin din pong opinion dahil hindi po ako dito nakikipag-away. Ang akin lamang po, nagpalabas lang po ako ng akin pong opinion patungkol nga dito sa atin pong mga napagmasdan ngayon ng mga nangyayari sa atin pong bansa. Na dapat po sana, yun po ang pagbigyan po nila ng pansin. Hindi po itong diin o pagsira no ng pangalang Duterte, kasi sa nakikita ko po dito, mga kaibigan, ay halos dito na po sila nakapokus, no, simula po nung nagbitaw po ng salita si Pangulong Duterte doon po patungkol sa ilabas po nila ang kanila pong mga account, no, para malaman po ng taong bayan. At nung sinabi po ni Pangulong Duterte yon, bigla po na mayroong na ilabas, no, na balita na i-impeach po si BP Sara. Pero hindi po yun natuloy dahil ay nagsalita po ang Pangulo po ng bansa na si PBBM na hindi po deserve ni BP Sara na i-impeach, mga kaibigan. Kaya ay naghanap po sila ng iba naman po na pang-aatake sa mga Duterte. So, nagsalita naman po si dating Pangulong Duterte na kung ituloy po ang impeachment kay BP Sara, ay muli po siyang papasok sa politiko at baka maging senador or vice-presidente sa 2028, mga kaibigan. Kaya ay biglaan po, no, na naglabas ng resolusyon ang Kongreso na papasukin muli ang ICC sa ating bansa. So doon pa lang, mga kaibigan, ay makikita po natin na hindi po nila hangarin yung pong pag-iimbestiga sa sinasabi nila na war on drugs ni dating Pangulong Duterte, kung hindi po ay para po sa pansarili nilang kapakanan, na gusto po nila na mawala po itong mga Duterte. Dahil sinabi ko nga, tinik po ito sa kanilang dadaanan, mga kaibigan. Kaya gagawin po nilang lahat na paraan para po ay mapawala po o mawala ang mga Duterte, lalo na po dito sa politiko. Pero malabo po yung mangyayari dahil ay hanggang ngayon po, ang suporta po ng taong bayan sa mga Duterte ay mainit pa rin po, mga kaibigan. At makikita po naman natin, no, sa mga nag-content ng mga katulad dito ay talagang makikita mo ang mga komento ng ating mga taong bayan na ang suporta po nila sa mga Duterte ay andyan pa rin po. Talagang sinasabi nga po nila na pagka mayroon pong gagawin, no, na nakita po ng taong bayan na talagang sinisiraan na po nila ito pong mga Duterte, baka magkaisa po ang taong bayan. So yun po ang atin pong mga nababasa, mga kaibigan. Hindi po tayo dito dadanakot kung mayroon pong mangyayari na ano. Pero yun po naman talaga ang mga komento ng atin pong mga kababayan na mga nagmamahal po sa mga Duterte, mga kaibigan, na patuloy po nilang ipaglaban ang mga Duterte kung sakali man po na mayroon pong gagawing hakbang. Ito pong mga tao na masabi po natin na ayaw sa mga Duterte dahil sa, sabi ko nga, ay tinik po sa kanila pong dadaanan, mga kaibigan. Lalong-lalo na po si Tatay Digong, na alam po naman natin na wala po siyang sinasanto. Basta't makita po niya na gumawa ka ng katarantaduhan ay hindi ka po palalagpasin ni Tatay Digong. So ayan po, mga kaibigan, no? At dito nga sa
pahayag po ni BP Sara sa kanya pong pagsuporta dito po sa pag-aaral nila ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpasok po ng ICC. Nakakabilib po mga kaibigan na kahit alam po niya na kung sakali na ang lalabas po dito po sa pag-aaral nila ni PBBM ay papasukin talaga nila itong ICC, at alam po niya na wala pong ibang tinatarget ang ICC kung hindi ang mga Duterte po mga kaibigan, si dating Pangulong Duterte at ito po nga si BC Sara Duterte. Pero andyan pa rin po ang kanyang suporta dito po sa sinasabi po na plano pag-aralan mga kaibigan. So nakakabilib talaga na ang respeto po ni BP Sara sa ating pong Pangulo sa bansa ay mataas po talaga mga kaibigan, at hindi po katulad sa iba pong mga presidente na mapansin po natin parang hindi na po nila nirespeto yun pong mga presidente mga kaibigan, at gusto po nila na wala pong makikialam sa kanila pong mga ginagawa. Pero ito kay BP Sara ay talagang suportado po niya ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos. Pero lang po mga kaibigan, ang masaklap po dito, ito pong si Tambaloslos, dahil ay siya po ay parang nag-aasta na rin pong mga presidente mga kaibigan. Kaya ay nasa inyo po kung ano po inyong kuminto dito po sa ating pinag-uusapan ngayon. Paki-comment na lang po dyan sa ating comment section. Kung ano man po ang inyong mga komento, negatibo, positibo, ay atin po yung re-respetuhin. Sinasabi ko nga ay hindi man po tayo magkapariha po ng ating pong mga public opinion, pananaw po sa mga kaganapan sa ating bansa. At pray po tayo na magpalabas sa ating pong mga public opinion. Kaya nirespeto ko po kung ano man po inyong mga public opinion tungkol po dito sa ating pong tinatalakay mga kaibigan. Huwag lang pong personalan, dahil hindi naman po ako na may personal, hindi rin po ako nakikipag-away dito. Ang akin lamang, naglabas lang po ako sa akin pong sariling opinion mga kaibigan. So sana po maintindihan po ninyo at re-respetuhin din po ninyo ang akin pong opinion. So ayan po mga kaibigan, hanggang dito lang po muli At ako po ay magpapasalamat sa inyo pong mga suporta, patuloy na panonood dito sa aking mga ginagawa po ng mga video, at sa mga nakasubscribe na po dyan, sa mga bago pa lang po nag-subscribe, maraming salamat sa inyo ma'am and sir, at sa mga nakapalo na rin po sa aking Facebook page, ayan, maraming salamat po. At kung nagustuhan po niyo ang video na ito, paki-like naman po, at kung maaari ay paki-share na rin po mga kaibigan. At sa muli, maraming salamat po, at see you po sa next video po, at God bless all of us. Ingat lang palagi. Sama tayo naroon.